May tanong sa akin, Boss Rai, ask lang po, magkano po ba halaga ng utang para makasuhan na small claim? Salamat po sa response. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin magkano po ba yung halaga ng utang bago tayo masampahan po ng kasong small claims sa small claims court. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is, Boss Rayas lang po, magkano po ba halaga ng utang para makasuhan ng small claims? Salamat po sa response. Actually po, nakasaad naman po yan dun sa sa revised rule ng procedure po sa small claims cases, no. Ang nakalagay po threshold is hanggang 1 million. Okay? 1 million pababa po pwede. No? Pagka may nahiram ho kayo, kahit na 1,000 pesos, pwede ho kayong sampahan ng kasong small claims sa small claims court kung hindi nyo po nabayaran. Pero, meron ho yung kumbaga, sinusunod. Hindi naman po pwede yan na due date nyo kahapon, pagsasampa na kagad na small claims ngayon. Hindi ho ganun. Ngayon ho ang mga panakot ito, mga bugok at abusadong online lending apps Pero yun kahapon due date. Aba, ngayon nakapaghabla na ng kasong small claims sa small claims. Kung ba kataduan nyo? Ano kayo? Hindi nyo pa nga nagagawa, no? Or hindi nyo pa natutugunan o nagagampanan yung tamang pamamaraan ng paniningil. Kasi po, kailangan na-exhaust muna yung lahat ng pamamaraan ng paniningil Pero dun po sa tamang pamamaraan meron po tayong prohibition on unfair debt collection practices. So, inilista na po ng SEC yung mga bawal. Itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, yun po ang ginagawa yung bawal. Nakita nyo? Kasi eto yan, kaya kailangan muna kayong singilin. Kasi dapat malaman muna ng ating korte o ng small claims court na kayo po ay gumawa muna ng paraan para po sila'y maningil. Hindi kasi po pwede na hindi nakabayad, pupunta ka na ng korte, hindi po. Kailangan ikaw mismo yung nagpautang, gumawa muna ng paraan kung paano makapasingil. Kumbaga, nag-SMS, nag-email, tumatawag, At hindi hulang SMS, email o tawag na ordinaryo, Dapat yan kahit paano nangamusta. Okay? Nag-effort ba na makapag-reconcile sila? Kumbaga, ibig ko ba sabihin na makapag-reconcile is mabigyan ba ng payment plan or payment option? Di ba? Kasi lahat naman talaga ng tao dumadaan sa agipitan. Di po ba? Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps, wala yun. Baliwala sa kanila yun. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yan talaga style niya mga yan, magpautang na magpautang. Totoo po yun. Kasi hindi naman nila talaga kagustuhan na tumulong Diba? Yes, negosyo yan. Pero, dahil sa ginawa nilang sobrang dali ng pagpapautang, nawala na yung essence o yung halaga ng pagbe-verify, pag-CCI, at saka pag-evaluate. Lahat na lang po pinahiram. Tapos, pag hindi nakabayad, sisisihin pa yung kliyente. Diba? Samantalang may parte sila ron. Kung yan, ginawa nila yung tamang pagpapautang. Diba? Inalam nila kung may kakayanan ba. Diba? Naghingi man lang ng documentary requirements. Hindi yung nag-fill out pa lang, pinadala na kagad yung pera. Tapos, at the end of the day, pag di nakabayad, nakapag-file na raw sila ng small claims. Si Raulo? Makamuti kayo. Lahat sa inyo instant There's no such thing as instant. Maski nga po instant coffee, di ba magpapakulo ka pa ng tubig? Bago mo matimpla yung kape, walang instant.
Di ba dapat yan may effort lagi? Kayo gusto nyo madalian. Di ba? Kaya tama yung yung PAOK di ba? Yung po sa PAOK, kayo pong mga bugo katabusadong online lending apps is di umano konektado sa Pogo. O ginagawa nyo? Nililinis nyo lang yung pera ng Pogo kasi yung Pogo illegal yun eh. O kaya gusto nyo madalian. O di ba? Doon po sa mga nanonood, tignan nyo, pansinin nyo. Bakit kalahati na lang ho nare-receive yung pera? Di ba? Kasi yung kalahati nasa kanila na kumbaga nakapaglinis na sila ng kalahati. O, kasi sa kanila gusto nila magamit kagad yung pera nila eh. O, style nila yan. Oh. Tsaka ito po, bakit hindi maghahabla ng ng small claims cases, small claims court? Pagka kayo may proof, no, na sila po ay nang walang mataas ang interest rate. Nako, dito na sila lalo. Bakit sila mag-i-initiate ng way na mapunta sa korte yan para mapag-usapan? Hindi sila gagawa ng paraan ganun. Okay? Sila pa gagastos, anak ng kamote. Oh. Unang-una tingnan nyo pagka yan mga legitimate. Oh. Let's say, pinahiram kayo, nag-disburse 1,000 pesos. Sa tingin nyo, magpa-file ng yan? Small claims case? Sa halagang 1,000 pesos? But yes, no? There's a possibility kung talagang gustong-gusto kayo singilin nung inyong OLA. Or talagang, kumbaga, yung kanyang kagustuhan na masingil ka, nandoon. Yung willingness niya. Willing siyang magbayad ng filing fee, mapagod sa pag-file sa loob, no? Para lang masingil ka. Pwede naman yun. Kasi lahat naman ng pautangan, karapatan nila yun eh. No? Karapatan nilang maghabla. Kaya lang, ang napakalaking question mark dito sa mga bugo katabusan ng online lending apps is, unang-una, pagka po yan legitimate, nang haras ba yan? Nang walang ba yan? Mataas ba interest rate yan? Pagka nandun yung kahit isa lang, hindi yan mag-aabla. Kasi bababaliktad sila eh. Tapos yung pangalawa, doon sa mga illegal, hindi juridical entity yan. Wala silang karapatan maghabla. Baka yan, makulong na yan, pagka yan, nagpunta ng korte. Takot sa korte yung mga yan eh. Hindi magtatangka yan na lumapit o tumungtong sa korte po para maghabla. Sus Mario Joseph. Puro illegal ginagawa niya mga yan. Hindi nga rehistrado, di ba? Ulitin ko po, hindi sila juridical entity. So wala silang karapatan maghabla. Doon po sa nagpadala ng mensahe, any amount po, hanggang 1 million po pwede. Kaya lang, siyempre, yung bang willingness nung OLA na kayo ay masingil sa small claims court nandoon. Diba? Kasi nga, ulitin ko, kung sila ay may ginawang kawalangyaan, mataas ang interest rate, hindi pupunta yan doon. And, may bayad yan eh. Diba? Are they willing to pay the docket fee, yung filing fee? Sa halagang 1,000 pesos para kayo singilin? I doubt it. Pero, kakarapatan nila yon. Kaya tayo, dun sa mga nanghihiram. Especially dun sa mga bugo katabusadong online lending apps. Alam nyo po yan na tayo po yung nakahiram. So, kailangan po talaga natin bayaran. Huwag na natin gayahin yung mga OLA farmers, na manghihiram tapos, hindi babayaran. Hindi tama yun eh. Tsaka, kung yan illegitimate, di mare-report kayo sa CIC. Paano kung may plano kayo na manghiram ng malaking pera para makapagpagawa ng bahay, o di ka makapagtayo ng negosyo, bibili kayo sa sakyan o house and lot. Kung makikita ko kayo sa CIC, di ba? Sa halagang 1,000 pesos, di nyo nabayaran, sa tingin nyo, pahihiramin kayo. Di po ba? Pag-isipan natin maigi bago tayo manghiram. Hindi porkit nagdaan sa feeds natin, hihiraman na natin. Naintindihan ko, dumadaan tayo sa agipitan at nangangailangan po tayo ng pera. Kaya po, napupunta tayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Pero ingatan po natin. Mag-ingat po tayo. Gawin natin yung ating due diligence. Revisayin natin maigi, basahin natin maigi. Are they legitimate? Reviewin natin yung mga comments. May nakikita ba kayo nanghaharas dyan?
Kasi kung mahina ho ang loob natin, tapos mapupunta tayo sa ganyan, mahaharas tayo, talagang wala akong mangyayari. Magkakaroon tayo ng anxiety depression. Ngayon, kung talagang kaya ng dibdib po ninyo, at sa tingin ninyo, kaya nyo siyang anuhin, well, nasa sa inyo po yan. No, it's a choice na po pwede nyong gawin, no? Pero kung ako ho ang tatanungin, no, kung kaya nyong iwasan nyo na lamang po. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.